Sa likod ng engranding arkitektura, matataas na haligi at mahigpit na seguridad ng Congress Hall na mas kilala ngayon bilang bahagi ng Batasang Pambansa Complex ay may mga kwentong hindi nababasa sa mga opisyal na tala. Kapag tahimik na ang mga bulwagan, patay na ang mga ilaw at tanging yabag na lamang ng mga gwardya ang maririnig, saka raw muling nabubuhay ang mga aninong matagal nang nakabaon sa kasaysayan. Ito ang mga kwentong kababalaghan na matagal nang ibinubulong ng mga empleyado, gwardya at veteranong kawani ng gusali. Mga kwentong pilit ikinukubli ng liwanag ng kapangyarihan. Narito ang mga kababalaghan at kasaysayan ng Congress Hall o ang Batasang Pambansa. Ang Batasang Pambansa Complex ay itinayo noong 1970 bilang sentro ng lehislatura ng ating bansa. Noon, ang lugar na kinatatayuan nito ay malawak na lupain, bahagi ng dating hasyenda at liblib na bahagi ng Quezon City. Sa panahong iyon, mabilis ang konstruksyon, halos walang pahinga dahil nais itong matapos agad bilang simbolo ng bagong kaayusan sa pamahalaan. Ayon sa mga lumang kwento ng mga construction worker, may mga insidenteng hindi na umabot sa balita. Mga aksidente sa gabi, bigla ang pagkakasakit at ilang manggagawang hindi na raw muling nakita matapos ang isang shift. Walang opisyal na record, ngunit ang mga bulong ay nanatili na para bang may kapalit ang mabilis na pagtatayo ng gusali. Bakit nga ba ito pinagmumultuhan? Maraming naniniwala na ang dahilan ng kababalaghan sa Congress Hall ay hindi lamang dahil sa edad ng gusali, kundi dahil sa bigat ng mga pangyayaring naganap dito. Mga sigawan sa sesyon, galit, pagtataksil at mga desisyong nagdulot ng pagdurusa sa maraming Pilipino. Sa paniniwala ng matatanda, ang mga lugar na puno ng matinding emosyon, galit, takot at dalamhati ay nagiging sisidlan ng enerhiyang hindi basta nawawala. At sa isang gusaling naging saksi sa mga kontrobersyal na desisyon ng ating bansa. Hindi raw nakapagtatakang may mga kaluluwang naiiwan. Narito ang mga naitalang kababalaghan sa Congress Hall. Ang una, ang babae sa bulwagan. Isa sa pinakakilalang kwento ay ang aparisyon ng isang babaeng nakasuot ng lumang puting damit. Madalas daw makita sa may pangunahing bulwagan tuwing lampas hating gabi. Tahimik siyang naglalakad, tila may hinahanap, at bigla na lamang nawawala kapag nilalapitan. May mga gwardyang nagsabing malalamig ang hangin tuwing siya'y nagpapakita at biglang humihinto ang kanilang mga radyo. Ikalawa, mga yapak sa itaas na palapag. Kahit walang tao, may mga ulat ng malinaw na tunog ng sapatos sa itaas ng palapag, paikot-ikot, parang may nagmamadaling dumalo sa sesyon. Kapag in-inspection, wala namang kahit sinong tao. Ang mas nakakatakot, minsan sabay-sabay ang mga yapak, tila may pulong na nagaganap sa kawalan. Ikatlo, bigla ang pagbukas ng mga ilaw. May mga pagkakataong kusa raw bumubukas at nagsasara ang mga ilaw sa session hall. Ayon sa maintenance, maayos ang linya ng kuryente. Ngunit tuwing gabi, lalo na kapag may mahalagang isyong tinatalakay noong araw na iyon, mas madalas daw mangyari ang kakaibang sindi ng mga ilaw. Ikaapat, mga bulong sa session hall.
May mga empleyadong nakaranas ng mahinang bulong habang nag-aayos ng mga dokumento. Hindi raw malinaw ang sinasabi, ngunit ramdam ang galit at lungkot sa tinig nito. Kapag sila'y tumitingin sa paligid, tila bumibigat ang hangin at naninikip ang kanilang mga dibdib. Ikalima, aninong nakaupo sa upuan ng mambabatas. Sa pinakatahimik na oras ng gabi, may mga gwardyang nakakakita ng aninong nakaupo sa upuan ng isang mambabatas. Nakayuko, tila nag-iisip. Kapag tinamaan ng ilaw ng flashlight, bigla itong naglalaho. May isang alamat na paulit-ulit na ikinukwento ng mga veterano. Sinasabing may isang mataas na opisyal noong unang panahon ng gusali na namatay ng may mabigat na konsensya. Hindi raw niya kinaya ang bigat ng mga desisyong kanyang pinirmahan. Mga desisyong nagdulot ng pagkawala ng maraming buhay at kabuhayan. Ayon sa alamat, ang kanyang kaluluwa ay hindi raw matahimik. Tuwing gabi, bumabalik siya sa bulwagan. Inuulit ang mga sesyon na minsang naganap, umaasang maitama ang mga pasyang hindi na niya mababago pa. May mga nagsasabing ang lahat ng ito ay gawa lamang ng pagod, stress at imahinasyon, lalo na sa mga taong matagal na nagtatrabaho sa gabi. Ngunit para sa mga nakaranas na mismo, ang lamig na biglang dumadampi sa balat, ang tunog na hindi maipaliwanag, at ang mga presensyang ramdam kahit walang nakikita, hindi raw ito basta katang isip. Ang Congress Hall ay nananatiling simbolo ng demokrasya at kapangyarihan. Ngunit sa likod ng mga talumpati at batas, naroon ang mga kwentong hindi binibigkas sa mikropono. Mga kwentong nagpapaalala na ang bawat desisyon ay may kaluluwa, at ang bawat lugar na naging saksi sa kasaysayan ay may alaala. Sa susunod na makita mo ang engrandeng gusali ng Kongreso, tandaan mo, kapag nagsara ang pinto at nawala ang ingay ng araw, maaaring hindi ka na nag-iisa, sapagkat sa pagitan ng mga anino at katahimikan, patuloy na nagbabantay ang nakaraan. Tahimik, ngunit hindi kailanman tuluyang nawawala.